Sa mga nagtatanong nga kung mataas ang cost of living dito, ayan, samahan mo ko. Meron nga pala ako ditong halagang 150 pesos at ito nga lang ang magiging budget natin ngayong araw. Ako nga pala si Cap, isang OFW sa Pinas, isang factory worker dito sa Laguna. At dahil sa 150 nga lang yung budget natin ngayong araw, maglalakad nga tayo papuntang shuttle. Pero madalas nga talaga ako dyan maglakad kapag hindi umuulan. Sumasakay nga lang pala ako papuntang shuttle kapag umuulan at talagang malakas at hindi ko talaga kayang tumawid sa kalsada na umuulan. Pag ganito nga pang umaga ako, dito nga ako dumadaan sa may 7-Eleven. Marami kasing nagtitinda dito ng almusal at mga ulam. Pero ngayong araw, bibili muna tayo dito ng ulam natin para sa company, hindi na tayo bumili. At dahil nasa 150 pesos nga lang yung budget natin ngayong araw, bibili tayo nitong adobo. Bale yung adobo nga pala dito ni Kuya ay nasa kakahalagang 50 pesos lang. Bibili nga pala ako dito ng 2 kanin para kahit papano sabay-sabay na ang pagbili ko at sa abala nakakatipid na tayo. 10 piso nga pala ang takal dito ni Kuya ng kanin niya at dadaan din tayo dito sa pandesal. Bibili nga pala tayo dito ng 4 na pirasong pandesal at ang pandesal nga pala dito ay 5 piso na. At naging 90 pesos nga pala dyan ang naging gastos ko na kaagad. 50 pesos nga yung ulam at syempre yung 2 kanin tayo na sa 10, balik 20 pesos naging kanin. Maliwalas nga ang panahon dyan pagdating namin dito sa company at talaga naglalakad na nga lang at medyo malayo-layo ang kantin. Sa mga nagtatanong nga kung talagang mataas dito, talagang mataas po talaga lahat ng bilihin dito. Mamaya tapusin mo ang video na to at tingnan mo kung talagang matatapos natin ang araw na halagang 150 lang ang magagastos natin. Pero sa tingin ko naman kakayanin talagang 150 pesos lang ang magiging gastos natin sa isang maghapon. Dito nga pala sa Pinas talagang usong-uso ang kape at talagang ang mga Pinoy ay mahilig sa kape. Bibili na nga lang pala tayo dito ng stick na kape kasi ito yung pinakamura. Bale yung isang timplang kape dito ay 8 pesos. 4 na piso nga yung stick na kape dyan at syempre naman lalagyan natin ng asukal, bali 2 piso. At bibili natin yung baso, 2 piso nga din, kaya nga 8 pesos nga lang yung isang timplang kape. Mukhang lugi na naman sa akin yung kantin sa hugasin nilang pinggan. Ganito nga pala ang ginagawa ko para makatipid talaga. Ayan, yung isang kanin, kakainin natin ngayong umaga. Kailangan din natin gawin to kasi kung talagang pagbibigyan natin yung sarili natin sa puro kain, talagang walang matitira sa ating sahod. Lagi mong tatandaan na kailangan mo din naman talaga magtipid kahit nasa ibang bansa ka pa naman. Mabilis naman talaga magwaldas ng pera, lalong-lalo na kapag hindi galing sa'yo. Bali nasa 98 pesos na nga yung naging gastos dito at ayan yung ulam ay hahatiin ko lang. Bali yung ulam ay talaga ay hinahati ko nga lang para sa almusal ko at para sa pananghalian mamaya. Ayan, nakakabilib nga talaga kasi hinahati ko nga lang talaga yan ang ulam ko dyan kasi unang-una hindi ako pwedeng kumain ng marami kasi nga high blood ako. Pagkakasyahin ko talaga dyan ng 150 pesos para sa isang maghapon kasi nga kung kakain tayo ng marami talaga wala nga matitira pa ulit-ulit. Pero ganun pa man, kailangan natin magpasalamat sa kung anong meron tayo. O ayan, tandaan nyo nga yung naging gastos natin, nasa 98 pesos na nga at talagang umaga pa lang, talagang 98 pesos na yung nagiging gastos natin. Dito nga pala sa kumpanyang pinapasukan ko, libre naman yung tubig kaya wala akong gagastusin pagdating sa tubig. Hindi naman nakakatakot na kumuha ng tubig sa mga dispenser kasi mga schedule din naman ang paglilinis yan. 150 minus 98 pesos, ayan, 52 pesos na nga lang yung natira. First break nga pala dyan, ayan, kukunin na natin yung pandesal at bibili tayo ng panulak dito. Dito nga pala sa Copa ko bibili, ayan, kumuha na nga lang ako ng isang Yakult dito. Yung presyo nga pala nitong inumin ko ay nasa 12 pesos, kaya konti na nga lang yung natitira. Hindi nga pala 12, 13 nga pala kasi nasa 27 pesos na lang yung naging supli. Ayan yung 2 piso, ayan, nautang pa nga ng buntis. At dahil nasa 150 pesos nga lang yung aking budget yan, hindi ako mag-aalok ng pandesal. Pero hindi ko na nga sinabi sa kanila na may challenge ako ng 150 pesos per day, kaya sabi ko nga bahala ka dyan maingit sa pandesal ko. Pero sa pangkaraniwang talaga, kapag bumibili talaga ako ng pandesal, dinadamihan ko kasi alam ko talaga mag-aalok ako sa kapwa nating Pinoy. Shoutout nga pala dyan kay Madam Lucy na walang iniintindi pagdating sa alawas, talagang kain kung kain yan. At hindi na nga rin talaga nakataste, ayan, humingi talaga siya ng pandesal ko kasi sabi ko nga masarap talaga to. Punta naman tayo sa 1 hour break, ayan, lalabas na ako at pupunta ako sa may kantin at sabaw na naman lang ang nakuha ko, lugi na naman yung kantin sa akin. Ito na nga pala yung pangalawang kanin na nabili ko kaninang umaga at yung nakakainin natin dito sa lunch. Ito na nga yung pinaka-finale, ayan, uubusin na natin yung ulam nating adobo. Bali 2 laman yan at yun nga nagkataon pa, leeg pa nga yung naibigay sa akin. Pero talagang sulit na din naman yung kain ko dyan, talaga nakakabusog na nga din yan, talaga may libreng sabaw na nga lang galing sa kantin. Dahil isang break time na nga lang yung hinihintay natin, ayan, sabi ko nga baka makakasurvive ako sa 150 pesos. Pagkatapos nga ng 1 hour break, ayan, 15 minutes break na naman, mga alas 2 ng hapon yan. Kukunin na natin yung pinaka-finale nating pandesal na tira kaninang umaga. At dahil mahal na mahal natin ng kape, ayan, naghulog na nga lang ako dito ng 5 pisong kape. Medyo maulan-ulan nga, kaya sabi ko nga masarap to sa kape at pandesal. Isasawsaw na nga lang natin yung pandesal dito. Dito nga pala sa Pinas, napakalinis talaga ng mga Pinoy. Ultimong tinapay nga, isinasawsaw nila, tinugasan pa. Kayo ba, hindi nyo ba namimiss yung pandesal dito sa Pinas? Tara na, magkape na at kumain ng pandesal. Alam ko naman na namimiss yung pagkain nitong mga ganitong pagkain dito sa Pinas. Kaya sabi ko nga, pag uwi mo, kumain ka nito ng marami. Ngayong araw nga, overtime ko nga pala hanggang alas 7 ng gabi. At dahil may break time kami ng alas 5, ayan, magtutubig-tubig na
nga lang pala ako dito. Dito nga pala sa Pinas, tubig at panalangin na nga lang talaga ang panlaban mo pag mga ganitong oras. Nagtiis na nga lang ako dyan hindi kumain kasi sabi ko nga uuwi na naman. 7 PM na nga nang nakauwi ako dyan o kumbaga nakapag-out pa lang sa company. At dahil kundi na nga lang yung natira sa 150, ayan maglalakad na nga lang ako pa uwi. Nasa 32 pesos na nga lang yung natira sa 150 pesos natin at bibili tayo ng isang kanin na sa halagang 12 pesos. At dahil nasa 20 pesos na nga lang yung natira, ayan kwek-kwek na nga lang talaga yung inabutan natin dito. Ayan nasa kwek-kwek na nga lang makakarating yung 20 pesos dito pero ang sarap-sarap ng kain ko pa dyan. Pagdating ko nga dito, ayan ilalagay na nga lang natin yung kanin na nabili natin at syempre naman i-prepare na natin yung ating kwek-kwek dyan. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat. Sana natutunan mo na magtipid dito kasi nga 150 kaya ko naman. Sa mga nagtatanong nga, huwag na kayo magtatanong kasi ito na nga ang buhay dito sa Pinas. Ang halaga 150 mo, ito lang ang makakain mo. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa patuloy na panonood at i-repost mo na din yung mga videos ko. Salamat!